Kabanata 6381. Habang gumawa kami ng ilang mga hakbang dito at doon upang makamit ang mga kita na mayroon kami ngayon, ito ay dahil narito din kami sa tamang panahon noong may mga pagbabago sa pandaigdigang merkado. Bagamat ito ay nagpapahintulot sa amin na kumita ng 30 beses kaysa sa mga kita, palaging may pantay na pagkakataon na mawala ang lahat ng aming mga pamumuhunan. Nagawa lang namin itong manalo dahil sa aming swerte at kakayahan. Masasabing hindi na mauulit ang ganitong tagumpay. Ibig sabihin din nito ay hindi na mauulit ang 30 beses na tubo na iyong inaasam. Hindi banggitin kung nagtagumpay kami na makakuha ng 30 beses ang kita sa hinaharap. Wala na itong kinalaman sa iyo. Iyon ay dahil noong pumirma ka sa kontrata at binawi mo ang iyong inisyal na puhunan na kapital, nasa blacklist ka na ng kumpanya. Naniniwala ako na hindi ka nagugustuhin ng kumpanya na makipag-deal sa iyo sa hinaharap. Nang marinig ng middle-aged na babae ang lahat ng sinabi ni Yvonne, sa sobrang galit niya ay kinilig siya. Agad siyang sumigaw, makinig ka sa sarili mo. Ibina-blacklist mo kami dahil lang binawi namin ang paunang kapital namin. Paano mo matrato ang mga kliyente mo ng ganito? Wala akong pakialam. Dahil kinuha mo ang pera namin minsan, kailangan mong igarantiya ang isang 30 beses na pagbabalik. Maaari mong bawiin ang aming investment capital, ngunit kailangan mong bigyan kami ng tubo. Hindi namin kikilalanin ang kapahamakan na deal na iyon. Kung hindi mo kami hahayaang mamuhunan at makakuha ng 30 beses na kita, hindi kami aalis. Sumigaw din ang iba bilang pagsang-ayon. May iba pang ang gustong bomb attack at sirain ang mga kontratang dati nilang pinirmahan. Nanlamig ang mga mata ni Harvey habang pinagmamasdan ang nangyayari. Tyson, paalisin mo silang lahat. Huwag mong hayaang abalahin nila ang mga kliyente natin, bulalas ni Harvey. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa kanilang lahat. Gamit ang kamay ni Tyson, lahat ng dinala niya ay nagsimulang lumapit sa karamihan. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na sila ay nasa Walls Inn, sila ay mas malumanay din. Gayunpaman, ito ay sapat na upang itapon ang buong eksena sa kaguluhan. Hindi pinansin ni Harvey ang lahat ng nangyari. Gusto niyang sumama kay Yvonne. Papasok pa lang si Harvey sa elevator, may nakita si Yvonne sa gilid ng mata niya habang sinusundan siya nito. Nagkaroon ng pilak na sinag ng liwanag. Mag-ingat ka, Harvey, sigaw ni Yvonne na agad na tumalon at pinuprotektahan si Harvey. Sabay-sabay ding iniunat ni Harvey ang kanang kamay nang mapagtanto ang nangyayari. Kahit na mabilis at nakakapag-react si Harvey sa oras, nakuha lang niya ang pagsabog ng liwanag gamit ang kanyang kamay. Nang mahuli ito ni Harvey, sumabog agad ang liwanag. Isang bakal na karayom ang tumusok sa tiyan ni Yvonne. Ito ay isang nakamamatay na sandata mula sa mundo ng martial arts. Ang Royal Flush, dam-aloy ang dugo kung saan-saan, at natamba si Yvonne sa mga bisig ni Harvey, na walang kulay ang mukha. Natahimik ang lahat sa eksena. Walang inaasahan na may gagawa ng ganoon sa lugar at oras na ganito. Agad namang nag-angat ng ulo si Harvey, at bumaling ang tingin niya sa medyo may edad na babae. Hawak ng babae ang isang kakaibang bagay na hugis tubo sa kanyang kanang kamay, at mukhang nagulat siya. Gumamit siya ng Royal Flush, at hindi pa rin niya masasaktan si Harvey kapag ang sandata ay dapat na hindi matukoy kahit sa isang Diyos ng digmaan. Gusto ko siyang buhay, mabilis na utos ni Harvey. Pagkatapos, hindi niya pinansin ang babae at tiningnan ang pulso ni Yvonne habang naglilipat ng life energy at inilabas ang kanyang cellphone para tumawag ng tulong. Oscar, kailangan ko ng tulong mo. Agad na sabi ni Harvey sa telepono nang mag-konekta ang tawag. Walang inaasahan na walang takot o respeto si Harvey sa isang pambansang doktor tulad ni Oscar. Sa halip, casual silang nag-uusap, gaya ng karaniwan nilang ginagawa sa pagitan ng magkakaibigan. Bigyan mo ako ng oras, lugar at sitwasyon. Isang matanda ngunit matatag na boses ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang panig. Walang alinlangan sa kanila. Sky Corporation Headquarters in Walls Inn. Injuries caused by Royal Flush, sabi ni Harvey habang huminga ng malalim.
Maaari kong gamitin ang aking enerhiya sa buhay upang mag-stall para sa oras, ngunit maaari ko lamang mapanatili ito sa loob ng kalahating oras. That's more than enough. I'll be there in 10 minutes. Medyo lumuwag ang mabagsik na ekspresyon ni Harvey matapos marinig iyon. Pagkatapos, hindi niya pinansin ang kaguluhan sa paligid at ipinikit ang kanyang mga mata. Makalipas ang 10 minuto, biglang may ambulansya na dumating patungo sa entrance ng Sky Corporation. Agad na lumitaw si Oscar na may suot na maskara. Nagulat ang lahat ng mga investor na nanunood ng insidente sa meeting hall nang makita nilang lumitaw si Oscar. May mga tanong sa kanilang mga mata. Alam nilang lahat na ang pambansang doktor, si Oscar, ay nagpapahinga sa Northern Hills. Gayunpaman, ang tanong ay, kahit na ang mga pinuno ng pamilya ng nangungunang 10 pamilya ay mahihirapang hilingin ang kanyang presensya sa isang partikular na lokasyon at sa pinakamaikling posibleng panahon. Pero ginawa ni Harvey. Sino si Harvey? Sa kasong ito, iniisip nilang lahat si Harvey bilang isang lalaking puno ng misteryo. Ang mga nag-iisip tungkol sa Sky Corporation ay agad na tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Hindi nag-aksaya ng oras si Oscar nang siya ay naruroon at mabilis na ipinaalam sa kawani ng ambulansya na agad na palawakin ang likod ng ambulansya upang lumikha ng isang pansamantalang surgical bay sa lugar. Pagkatapos, sinenyasan niya si Harvey na ilipat si Yvonne sa ambulansya. Hindi nagtagal, umuungal ang lahat ng uri ng kagamitang medikal habang si Oscar ay kumuha ng scalpel at nagsimulang magtrabaho. Gayunpaman, lubhang kritikal ang kalagayan ni Yvonne. Ang Royal Flush ay isang sandata na nilalayong pumatay. Ayon sa alamat, ang sandata na ito ay maaari pang gamitin upang patayin ang isang Diyos ng digmaan ng walang anumang alarma. Ang dahilan kung bakit ginamit ng babae ang sandata na ito ay para mapatay niya si Harvey sa isang hit. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na protektahan ni Yvonne si Harvey mula sa pagbaril. Salamat din kay Harvey kaya hindi nawala ng malay si Yvonne, dahil magagamit niya ang lakas ng buhay niya para bilhan ng oras si Yvonne. You'll be fine, Yvonne. Bulong ni Harvey sa kanyang sarili habang inililipat niya ang kanyang lakas sa buhay kay Yvonne para mapanatili ang kanyang life signature. Harvey, don't transfer too much into him. He's just an ordinary person. If you transfer too much, he might not survive, sabi ni Oscar habang napatigil si Harvey sa oras. Dahil nandito ako ngayon, maniwala ka na kaya kung iligtas ang buhay niya. Trust me. Huminga ng malalim si Harvey at pinilit na kumalma bago lumabas ng ambulansya. Mr. Harvey, hindi ka namin binigo. Nang muling lumitaw si Harvey, naglakad si Tyson habang hawak ang babae. Kanina pa siya nakatayo doon at naghihintay. Tumango si Harvey at malamig na tanong. May ibinunyag ba siya? Umiling si Tyson. Inusisa ko lang siya ng kaunti, ngunit napakatigas niya. Tumanggi siyang sabihin sa amin ang anumang bagay. Oh, I see, tumango si Harvey at naglakad patungo sa medyo may edad na babae na may malamig na tingin. Alam kong utos lang ang sinusunod mo. Nakakabilib na matapang kang gawin ito, kaya bibigyan kita ng pagkakataon na aminin ang lahat. Sana ay pahalagahan mo ang pagkakataong ito. Dinuraan ng medyo may edad na babae si Harvey. Just kill me if you dare. I will not spill anything. Tumango si Harvey at hindi na nag-aksaya ng oras. Sa halip, hinawakan niya ang kaliwang kamay ng medyo may edad na at pinahit iyon. May isang malakas na tunog na parang may nabasag, na sinundan ng isang nakakatakot na hiyawan. Pagkatapos, sinampal ni Harvey ang mukha ng medyo may edad na babae gamit ang likod ng kanyang kamay. Agad na umubo ng dugo ang babae, at agad na tumigil sa pagsigaw. Alisin mo siya, baliin ang natitirang mga paa niya. Pagkatapos, tatawagan natin ang pinakamagaling na orthopedic na doktor na maaari nating gamutin. Tanungin mo siya ulit kung willing siyang magtapat. Kapag tumanggi siya, baliin mo ulit ang buto niya at gamutin mo siya. Pagkatapos, ulitin mo ng walang tigil. Ipadala lamang siya sa tamang ospital pagkatapos niyang magtapat. Pawis na pawis ang medyo may edad na nang marinig ang casual na salita ni Harvey. Pagbasag ng mga buto,
paggagamot sa mga sugat, at pagkatapos ay baliin muli. Anong klaseng demonic torture yan? Sabihin mo din kay George na 2 oras lang ang binibigay ko sa kanya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng ito, pati na ang dami ng langgam sa bahay niya. Gusto ko rin malaman kung nasaan ang puntod ng mga namatay niyang kapamilya. Nang matapos ang order niya ay ngumiti si Harvey sa babae. Maraming tao ang nagsabi sa akin noong nakaraan na gusto nilang patayin ako at ang aking buong pamilya at pagkatapos ay sirain ang mga libingan ng lahat ng aking namatay na miyembro ng pamilya. Nakikita ko na ang gayong mga aksyon ay nakakainsulto. Pero maniwala ka sa akin, kung may mangyari kay Yvonne, susubukan ko at tingnan kung ano ang ginagawa ng mga kriminal. Habang kinakabahang naghihintay si Harvey, umalangaw ang isang mukhang kalawangin na van na halos 500 metro mula sa base. Kasabay nito, inilabas ng isang medyo may edad na lalaki ang kanyang cellphone at nagdial ng numero. Mission failed, sir. Yvonne is injured. Harvey is not injured. Nagkaroon ng katahimikan mula sa kabilang panig, at malamig na sinabi ng nasa kabilang panig. Matagal na akong gumagastos sa inyong lahat, at hindi nyo man lang matatapos ang ganoong kaliit na bagay. Inilabas ko pa ang royal flush na matagal nang itinatago ng aking pamilya. And now, you're saying that Harvey is not hurt. You all disappoint me. Then, the middle-aged man muttered, I'm sorry, sir. Ang lahat ng ito ay resulta ng aming kawalang kakayahan. Buburahin namin ang lahat ng pahiwatig na hahantong sa iyo. Ginagarantiya ko na hindi ito mauuwi sa iyo. Nakuha na rin ni Harvey si number 7, ngunit hahanap tayo ng paraan para maalis siya. Iminumungkahi namin na pumunta ka sa ibang bansa para maiwasan ang direktang komprontasyon. Hindi mo dapat ilantad ang iyong sarili sa panganib. Biglang naalala ng middle-aged na lalaki ang walang pakialam na ekspresyon sa mukha ni Harvey. Sigurado siyang gagamit si Harvey ng anumang paraan para makakuha ng isang bagay mula sa kay number 7. Kung malantad ang kanyang amo, kinilig siyang isipin kung ano ang gagawin ni Harvey para makaganti. Magtago, may ngumisi mula sa kabila. Since when I've been afraid of live-in-law who lives behind the wheel. Not to mention, number 7's family is all on your hands. Do she dare betray us so easily? Not to mention na kapag handa na kami ng backup plan para sa kanya. Napakaraming tao na kayang tiisin ang kahihinatnan, kaya okay lang ako. Not to mention if I'm exposed, will she dare to conflict with me? Sa wakas ay nailigtas ang buhay ni Yvonne, salamat kay Oscar. Lalong gumaan ang pakiramdam ni Yvonne matapos gamitin ang gamot na inihanda niya mismo. Gayunpaman, tila kailangan niyang magpahinga ng mas matagal sa hospital ward pagkatapos noon. Medyo nag-aalala pa rin si Harvey at personal siyang ipinadala sa ospital. Pagkatapos niyang ayusin ang ilang tauhan para protektahan si Yvonne, personal din niyang binantayan ito habang nakaupo sa tabi ng kama. Minsan ay binibigay din niya ang kaunting lakas niya kay Yvonne para makapagpahinga ito ng maayos at mas mabilis na gumaling. Walang ibang nangyari noong gabing iyon. Kinabukasan, sa wakas ay iminulat ni Yvonne ang kanyang mga mata matapos na mawala ng malay sa loob ng halos 10 oras nang bumuhos ang sikat ng araw sa ward. Gising ka na ba? Tanong ni Harvey habang hawak ang kamay niya na may maamong ekspresyon sa mukha. You can't move in that condition, and you're on an IV. Hindi ka rin makakainom. Pero alam kong hindi ka komportable sa tuyong labi, kaya may naisip ako. Pagkatapos, kumuha si Harvey ng cotton swab, nilublob ito sa maligamgam na tubig, at ipinahid sa mapupulang labi ni Yvonne. Hindi naman tumanggi si Yvonne at nag-enjoy lang sa oras na para sa kanilang dalawa. Maya-maya, pinilit niyang ngumiti sa kanyang maputlang mukha. Okay ka lang ba, Harvey? Of course I'm fine, napabuntong hininga si Harvey. You were willing to sacrifice your life for me. Hindi kita matingnan ng diretso sa mata kahit magasgasan ako. Paano nga ba ang kasabihan? Ang hirap suklian ng kabutihan ng isang magandang babae. Nang marinig ni Yvonne na maaari pang makipagbiruan sa kanya ni Harvey, nakahinga siya ng maluwag.
Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumimangot siya at sinabing, sa palagay ko ay hindi ganoon kasimple. Ang sandata na ginamit ng assassin ay ang Royal Flush, at ang bawat isa ay nagkakahalaga ng higit sa timbang nito sa ginto. Kung ginamit ito ng nasa likod ng assassin, gusto kanilang patayin sa isang atake. Kapag nabigo sila, baka may iba silang pinaplano. May itinatago ka ba sa akin? Umiling si Harvey. No, kung gusto nila akong patayin, kailangan nila akong patayin sa isang hit. Kung hindi nila kaya, tapos naubusan na sila ng pagkakataon. Ano pa ba ang magagamit nila kung ang isang bagay na tulad ng Royal Flush ay walang silbi laban sa akin? Don't worry, I have the murderer in my grasp. I don't care what they do. Malalaman natin sa lalong madaling panahon. Hindi lamang natin malalaman ang tungkol sa mamamatay tao, ngunit malalaman din natin ang taong nasa likod nito. Nanlamig ang mga mata ni Harvey. Dahil may gustong pumatay sa kanya, hindi rin niya hahayaang makuha ang gusto nila. Ang pagiging malambot sa kaaway ay nangangahulugan ng pagiging irresponsibly sa buhay ng isang tao. Napaisip si Yvonne at sinabing, hindi ka pa nagtagal sa Walls Inn at may mga taong gustong patayin ka. Napag-isipan ko na, at kakaunti na lang ang gagawa nito. Una, ang mga tao mula sa Martial Arts Alliance ng Country H. Pangalawa, ang mga tao mula sa Country H Commercial Group. Pangatlo, mga taong gustong manligaw sa dati mong asawa. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang pamamaraang ginamit, malaki ang posibilidad na ito ay mula sa Martial Arts Alliance. Mahinang sagot lang ni Harvey, hindi tayo dapat gumawa ng mga conclusion bago tayo magkaroon ng mas maraming ebidensya. Makakaapekto iyon sa ating paghuhusga. Huwag kang mag-alala tungkol dito at tumuon sa iyong paggaling. Wala nang mas mahalaga pa kaysa doon sa ngayon. Nakangiting tumango si Yvonne. Okay lang. Malaki ang makukuha natin sa futures market this time, and the suppliers will also need time to deliver. Magagamit ko ang oras na ito para magpahinga. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6385. Matapos makipag-usap saglit kay Yvonne, pinahiga siya ni Harvey matapos makitang nagsisimula na siyang makaramdam ng pagod. Matapos makatulog si Yvonne ay bumangon na siya at umalis. Matagal nang naghihintay sina Tyson at George sa labas ng pinto. Humakbang si George at inabot kay Harvey ang isang tablet habang pinapanood si Harvey na lumabas ng ward. Natapos na namin ang investigasyon. Number 7 ang codename ng killer, na kabilang sa isang assassin organization na nagpapatakbo sa bansang ito. Pinaghihinalaan na ang organisasyong ito ay naging kasangkapan ng isa sa mga upper-class na pamilya sa loob ng maraming taon. At nakakalap din kami ng impormasyon para sa pamilyang ito. Umupo si Harvey at binasa ang impormasyon sa tablet. Isang tao mula sa Martial Arts Alliance. Bumulong si George, si number 7 ay may kaugnayan sa alyansa ng martial arts. Walang sino man ang makakapagsanay ng gayong bihasang mamamatay tao sa loob ng bansa nang walang suporta ng isang lugar ng pagsasanay. Ang ginamit na sandata ay ang Royal Flush, na nagmula sa Myth Council ng Cambridge City. Ngunit, ang mga taong gustong pumatay sa iyo ay hindi mula sa alyansa. Sa karamihan, sila ay nagbibigay lamang ng lakas ng loob. At walang ebidensya na tumutukoy dito. Tumango si Harvey. Para sa mga nakatataas ng alyansa, mas gugustuhin nilang mamatay ang isang tagalabas na tulad ko. Gayunpaman, nagulat ako na palihim silang gumalaw sa halip na madumihan ang kanilang mga kamay. Parang naging matalino sila. I'll keep this in mind. I'll have a little chat with them once I have time. Sige, sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Pagkatapos, mahinahong sumagot si George. Ang organisasyon ng assassin ay tila nasa ilalim ng kontrol ng pinuno ng nangungunang 10 pamilya, ang pamilyang Wright ng Walls Inn. Kumunat ang noo ni Harvey. The Wright family of Walls Inn. Wala naman akong ginagawa sa kanila simula nung dumating ako sa Walls Inn, diba? Bakit nila ako pinupuntirya? Umiling si George.
Sir, bagamat ang organisasyong ito ay kamag-anak ng Wright family, ganoon pa rin. Hindi natin masasabing sila ang walang ebidensya, at walang palatandaan na sila ang gumawa ng pagpatay. Gayunpaman, natagpuan namin ang taong nagbayad ng mabigat na presyo para alisin ka, at nakita namin ang ebidensya. Pagkatapos ng masusing investigasyon, na-verify na namin ang pagkakakilanlan ng mastermind. Tumayo si Harvey at isinara ang tablet niya. Sino siya? Isa sa 4 na young masters ng Walsing at isang inapo ng pamilya Thompson, si Hector, sagot ni George. Parehong nagulat at hindi masyadong nagulat si Harvey nang marinig ang pangalan. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon, at sinabing, kailangang humingi ng tawad ang isang tao sa kasalanang nagawa nila. Kung maglakas loob siyang gawin ito, kailangan niyang magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga pangyayari. Mukhang kailangan nating turuan siya ng magandang aral ngayon. Nasaan siya ngayon? Bahagyang yumuko si George at sinabing, nasa Walsing Second Circle, Geraldton Hotel. Walsing Property Exhibition. Tumango si Harvey at sinabing, this is a good place. Let's attack it while it's still hot, so let's go. May appointment tayo kay Mr. Hector. Parang may ibang gustong sabihin si George, pero matapos makitang nagmarcha palabas si Harvey, pinili niyang manahimik at tahimik na sumunod sa likod ni Harvey. Mabilis ang takbo ng Land Rover Defender convoy patungo sa abot-tanaw. Sa Geraldton Hotel sa second ring, 10:00 ng umaga. May convention dito patungkol sa Walsing property industry. Ang mga presyo ng ari-arian sa Walsing ay kabilang sa pinakamataas sa bansa. Ang netong halaga ng mga kumpanya ng ari-arian dito ay higit na lumampas sa mga ordinaryong kumpanyang namamayagpag. Madali silang makakakuha ng mas maraming kita kaysa sa ilang mga pampublikong kumpanya na nagtatrabaho ng gusto sa buong taon. Kaya naman ang lahat ng may-ari na nagtipon sa property fair na ito ay mayaman at maimpluwensyang tao. Bukod sa mga nangunguna sa industriya ng ari-arian, naroon din ngayon ang mga pinuno ng industriya ng pagbabangko dahil ang kanilang industriya ay magkakaugnay sa industriya ng ari-arian. Lahat ng pinag-uusapan nila sa kape ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa merkado. Sa oras na ito, may kalahating oras pa bago magsimula ang eksibisyon. Ang lahat ng mga pinuno ay nakikipagkwentuhan sa isa't isa, at ang ilan ay nakagawa pa nga ng isang kontrata o dalawa. Sinabi na ang mga kontrata na nagkakahalaga ng $1 bilyong ay lumitaw sa eksibisyon noong nakaraang taon. Nagtataka sila kung ano ang mangyayari sa taong ito. Mr. Xavier, long time no see. Nag-aalala ako sa kalusugan mo, at mas maganda ang pakiramdam ko na nakikita kang malusog ngayon. Mrs. Judd, ikaw ay bata at maganda pa rin gaya noong nakaraang taon. Sa kasamaang palad, masyado pa akong bata. Kung mas matanda ako ng ilang taon, tiyak na hahabulin kita. Mr. Wright, balita ko ngayon ka lang naging presidente ng Walsing Property Association. Bakit ang tagal mo? Ano ang mangyayari sa Walsing property market nang hindi mo inaasikaso ang sitwasyon dito? Hawak ni Hector ang isang baso ng champagne habang naglalakad sa bulwagan. Nahihiya siyang ngumiti sa tuwing may kakilala siya. Bilang isa sa 4 na young masters ng Walsing, ang kanyang katayuan ang pinakamataas sa lugar na ito. Gayunpaman, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang matikas na tao. Tatrituhan niya ang iba ng may lubos na kagandahang asal kapag nakikipag-usap sa sinuman. Nakasuot siya ng gray na striped suit at isang Patek Philippe Nautilus Collection na relo sa kanyang kanang palso. Ang kanyang bawat sulyap at bawat galaw ay nakakaakit ng atensyon ng lahat ng mga kabataang babae na naruroon, salamat sa kanyang impresyon sa isang taong may mataas na katayuan. Kung ikukumpara sa ibang mga sayen mula sa mas kilalang mga pamilya, si Hector ay talagang isang tao sa tuktok. Higit sa lahat, single si Hector. Wala naman daw kasi siyang girlfriend. Isang mayaman at maimpluwensyang bachelor, ang isang binatang tulad niya ay nakatadhana upang makaakit ng maraming atensyon. Mas naging simple ang ngiti sa mukha ni Hector dahil ramdam niya ang atensyon ng lahat ng magagandang babae sa paligid niya. Na para bang hindi niya deserve lahat ng atensyon nila.
Gayunpaman, ang mga may sapat na karanasan, ay madaling makita sa pamamagitan ng pagkukunwari ni Hector. Bilang isang taong matatawag na isa sa 4 na Young Masters ng Walls Inc., bukod sa kanyang dugong bughaw, ang higit na namumukod-tangi ay si Hector ay bihasa sa pag-atake sa emosyonal at psikolohikal na kahinaan ng isang tao. Gagawa lang siya kapag may diskarte siya at hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na hindi siya tiwala. Marami ang nakadama na sa kanyang kalupitan at sa paraan ng paghawak niya sa mga bagay-bagay, papalitan niya ang pamilya Thompson sa Walls Inc. Kung siya ay isang ordinaryong tao, maraming beses na siyang pinatay kapag na talaga sa ganoong posisyon. Hindi pinansin ni Hector ang tingin ng mga ito sa kanya. Parang may target na siya at nagpatuloy sa pag-scan sa crowd. Napasimangot siya doon, nag-flash ng isang matagumpay na ngiti. Nasa harapan niya si Mandy. Medyo madilim ang ekspresyon ni Mandy. Kahit na nasa ganitong lugar na siya, pinaramdam pa rin niya sa iba na pinipilit niyang ngumiti. Gayunpaman, ito ay medyo normal. Pagkatapos ng nangyari, wala ni isa sa kanyang mga ari-arian ang maipagbibili. Nagbigay din siya ng maraming pagsisikap sa pag-aayos ng mga bagay-bagay. Ang dahilan kung bakit siya nakibahagi sa eksibisyon ng ari-arian ay sa pag-asang maibenta ang ilan sa mga ari-arian ng kumpanya. Kung hindi, mababangkarote ang 9th Branch Company sa loob ng 2 linggo. Hindi ko inaasahan na makikita ka ulit, Mandy. Nagkataon lang, iniwan na ni Hector ang lahat sa malapit habang nakatingin kay Mandy na may ngiti sa labi. Napakaliwanag ng kanyang ngiti na nakakabulag sa iba. Tama, seryoso ako sa sinabi ko sa telepono kagabi. Ang kumpanya namin ay nangangailangan ng ilang mga ari-arian kamakailan, kaya gusto naming bumili ng 100 na mga ari-arian mula sa iyo. Maaari kaming makipag-ayos sa presyo, ngunit ang susi ay kailangan naming pumirma ng kontrata dito ngayon. Sa ganoong paraan, ang transaksyon ay maituturing na resulta ng inisyatiba ng Property Association. Kung gumawa tayo ng deal dito, ito ay magiging win-win situation para sa lahat. Sigurado akong hindi mo tatanggihan ang isang normal na pagkakataon sa negosyo na tulad nito, hindi ba? Nang tanungin ito ni Hector, hindi nawala ang kanyang tingin sa figure ni Mandy. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim, at dinilaan pa ang mga labi kapag walang pumapansin. Kailangan niyang aminin na masyadong mapang-akit si Mandy. Para sa isang lalaki, ang isang asawa ay hindi mas mahusay kaysa sa isang babae. Ang isang babae ay hindi mas mahusay kaysa sa isang magkasintahan, at ang isang manliligaw ay hindi mas mahusay kaysa sa isang babae na hindi niya makukuha. Kakaiba talaga si Mandy sa ibang babae. Hindi niya itinatago ang tunay niyang nararamdaman para kay Hector at hindi rin niya ito sineryoso. Ito ang unang pagkakataong nakakita si Hector ng ganitong babae. Kung hindi dahil sa kakaibang pagkakakilanlan niya, hindi niya ito maliligtas hanggang ngayon. Hindi mo kailangang gawin iyon, Mr. Hector, sabi ni Mandy na may kaunting pag-aalinlangan. Kahit narito ako para magbenta ng ilang mga ari-arian, umaasa ako na ang aking mga ari-arian ay maibigay sa mga talagang nangangailangan nito kaysa gamitin sa espekulasyon. Tumawa si Hector. Don't worry, Mandy. I'm serious about buying those properties. I can tell you why too. In the near future, magkahiwalay na mag-training ang head ng pamilya ko, at papalitan ko siya. Sa seremonya, plano kong bigyan ng property ang lahat ng nasa inner circle. Kaya nga hindi kita sinusubukang tulungan sa pagbili ng property, kundi para tulungan ako. Naiintindihan mo ba? Napatingin si Mandy kay Hector na may kakaibang tingin. Pagkatapos noon ay pinilit niyang ngumiti. Ikaw ay tunay na isang pambihirang tao. Maaari kang mamigay ng 100 na mga ari-arian ng hindi kumukupas. Kung iyon ang kaso, wala akong mga katanungan tungkol sa transaksyong ito. At the same time, I thank you for what you are doing. Regarding how the agreement will be signed and how the payment will be made, I will personally visit you to finalize it. Tumawa si Hector. Let's act while it's still hot. Since ni isa sa atin walang nakikitang problema dito, why not we sign the contract now? May tahimik na study sa tabi. Susunod ako, Mandy. Makalipas ang 1 minuto,
Umupo sina Mandy at Hector sa tabi ng coffee table sa study. Ikinaway ni Hector ang kanyang kamay at pinahanda ang kanyang mga tauhan ng 3 kopya ng parehong kontrata. Nakangiting sabi niya, "I've prepared the contract, Mandy. Please read it. If everything is fine, you can sign it. Once it's done, the contract between us will be enforceable, so you should take good look at it." Binasa ito ng mabuti ni Mandy bago sinabing, "Ayos lang ang kontrata, pero pakiramdam ko ay may mali sa pagbabayad. Bakit kailangan nating ilipat ang titulo sa iyong kumpanya pagkatapos mong magbayad ng 30% na deposito lamang? Ito ay hindi eksakto sa mga regulasyon sa merkado, hindi ba? Sa usapin ng ari-arian, ang buong pagbabayad ay karaniwang ginagawa bago mailipat ang titulo." Maliit na bagay iyan, malumanay nang umiti si Hector habang dumampot at humigop ng isang tasa ng kape. "Ganito kasi, Mandy, kahit descendant ako ng Thompson family, hindi pa ako head of the family. That is why I also have to follow the rules regarding certain things. Gusto ko ring mabilis mong makuha ang pera, pero hindi ko magagawa iyon. For that, I apologize to you. But it doesn't matter, right? Once the contract is signed, I will inform my subordinate to transfer the funds to you immediately. Are you worried na hindi mo na makikita ang natitirang pera pagkatapos kong kunin ang property? Our country is a country of laws. And you also come from one of the 10 great families. Kung ninakaw ko talaga ang mga gamit mo, madali mo akong maasikaso sa isang tawag lang, di ba?" Pagkatapos nito, kahit si Hector mismo ay natagpuan itong katawa-tawa. Gayunpaman, may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Hector, medyo lumuwag ang matigas na ekspresyon sa mukha ni Mandy. Alam na alam niya na may kakayahan ng pamilya Thompson na bilhin ang 100 property na iyon. Hindi sa banggitin, ang pamilya Thompson ay hindi sisirain ang kanilang sariling reputasyon para sa isang bagay na napakaliit. Habang pumapasok sa isip niya ang mga kaisipang iyon, bumalik sa dati nitong kalmado ang ekspresyon ni Mandy. Kahit na pakiramdam niya ay medyo malupit ang mga kondisyon na hiniling ni Hector, nagpasya siyang pumirma sa kontrata pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti. Ang kumpanya ay nangangailangan ng pondo ngayon. Kung mas maaga siyang pumirma sa kontrata, mas maaga niyang makukuha ang kanyang pera. Makakatulong din ito sa kanya na malutas ang maraming problema. "Okay, I'll sign it. But you have to transfer the money as soon as possible," sabi ni Mandy habang may hawak na panulat sa mesa, at naghahanda sa pagpirma ng kontrata. Hindi ka dapat pumirma sa kontrata. Maya-maya lang, itinulak ang pinto ng study. Ang sekretarya ni Mandy na si Maya ay sumugod sa gilid ni Mandy bago hinampas ang panulat mula sa kamay ni Mandy sa sahig. "Nakatanggap lang ako ng balita mula sa channel natin. Ang pondo ngayon ni Mr. Hector ay sapat lang para magbayad ng down payment sa 100 properties. Kung pipirmahan natin ang kontrata, kunin ang down payment, at ibigay sa kanya ang mga ari-arian, hindi na natin malalaman kung kailan natin matatanggap ang natitirang bayad. Mako-corner ang kumpanya natin, at malapit na tayong malugi. Paunang bayad lang." Bahagyang natigilan si Mandy bago lumingon kay Hector na may kainahinala. Gusto niyang marinig kung paano ito ipapaliwanag ni Hector. "You are the secretary, Miss Maya, right? Hindi mo ba alam na kailangan mong mag-ingat sa mga sinasabi mo?" Ngumisi ng mapait si Hector. "Isa ako sa 4 na young masters ng Walsing. Ang saya ng nangungunang 10 pamilya, ang mga Thompson ng Walsing. At sinasabi mong hindi ako makakabayad." Naglagay ng peking ngiti si Hector sa kanyang mukha. "Sa tingin mo ba ay talagang katawa-tawa ang sinabi mo? Not to mention, sa tingin mo ba may makakaalam kung magkano ang pera ng pamilya ko? How ridiculous." Nanlamig ang mga mata ni Hector habang nagsasalita. Kung hindi lang dahil nandoon din si Mandy, maraming beses na niyang pinatay si Maya since anden pa si Mandy. "Sinasabi ko ang totoo, Miss Mandy," Maya said with a dark expression. "Ang Thompson ng Walsing ay hindi kasing simple ng tila,
at si Ginoong Hector mismo ay isang taong puno ng nakamamatay na mga Pocana. Kung talagang pipirmahan mo itong kontrata, hindi lang natin makukuha ang natitirang pera, baka makuha pa tayo ng iba dahil sa kakulangan ng liquid capital. Kaya hindi natin mapirmahan ang kontratang ito, kahit na hindi natin maibenta ang ari-arian. Nang makita kung paano pinapayuhan ni Maya si Mandy, sumaan daw si Hector sa kanyang upuan at pinag-krus ang kanyang mga paa. Pagkatapos, kumuha siya ng mahabang tabako at sinindihan. Huminga siya ng malalim bago sinabing, "I can tell you one thing. Kapag ang pamilya Thompson ay nireranggo ang isa sa nangungunang 10 pamilya sa bansa nangangahulugan din ito na ang bawat sentimo na kinikita ng aking pamilya ay hindi natatakot na mapanood. Hindi pa banggitin, ang aming pamilya ay napakalaki at ang negosyo na pinapatakbo namin bawat taon ay nagkakahalaga ng bilyon. Magkano ang halaga ng lahat ng ari-arian na iyon? Malaki ba ang 150 milyong dolyar? Sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa halagang ganoon? Maaaring naghihinala ka sa akin, ngunit huwag na huwag kang maghinala sa aking kayamanan. Miss Maya, maganda ka at may sapat na kakayahan, ngunit sa kasamaang palad, hindi ka nag-iisip. Naglakas loob ka bang tanungin ako kapag naririnig mo lang ang mga chismis? I think you should walk around Walsing more and learn more about me. Doon mo lang malalaman kung gaano ka katawa-tawa sa pagtatanong mo sa akin. Sa sinabing iyon ni Hector, hindi lang mapanukso ang ekspresyon niya, kundi pati na rin ang masasamang pag-iisip. Nang makitang biglang nasira ni Maya ang kanyang mga plano, sisiguraduhin niyang linisin ito ang sarili para makapaglibang ito kasama siya. Kapag tapos na siya, hahayaan niyang magsaya ang kanyang mga nasasakupan. Ganyan niya i-handle ang lahat. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka, at wala na akong paraan para malaman pa, pero ang ginagawa ko lang ngayon ay gampanan ang buong tungkulin ko bilang sekretarya. Medyo malamig ang ekspresyon ni Maya nang sabihin niya iyon. Please believe me this once, Miss Mandy. Considering I've been loyal and work hard for you, that should mean something, right? Nang marinig ni Mandy ang sinabi ni Maya ay bumakas sa mukha niya ang pagdududa. Ito ay katawa-tawa at isang pag-aaksaya ng oras, sabi ni Hector. Hindi na siya nag-abalang tumingin pa kay Maya at nakapikit na lang siya habang nakatingin kay Mandy. Wala akong pakialam kung saan nanggaling ang iyong sekretarya at wala akong interes na linawin ang alinman sa mga claim na ito. Pero minsan ko lang ito sasabihin. Pumirma ka sa kontratang ito at makipagnegosyo sa pamilya ko, at marami kang makukuhang benepisyo. Kabanata 6,390. Sinabi ni Hector kay Mandy, nang bumili ang pamilya ko ng 100 properties mula sa iyo, sa kabilang panig. Ito ay nagpapatunay na wala sa mga ari-arian ng iyong kumpanya ang may problema. Maaari rin itong i-negate ang mga epekto ng nangyari noon. Malamig na ngumiti si Hector pagkatapos noon. Sa madaling salita, kaya kong bilhin ang ari-arian na ito sa sinumang gusto ko. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit ko piniling bilhin ang ari-arian mula sa iyo? Kung hindi mo man lang matukoy ang pagkakaiba ng mabuti at masama, ito na yata ang katapusan ng ating pagtutulungan. Paalam. Tapos, tumayo si Hector, at kunwaring aalis. Sandali lang, Mr. Hector. Napaka-direktang tao ng secretary ko at madali siyang maka-offend. Alam kong napaka-pasensya mo, kaya huwag mong masyadong seryosohin, ani Mandy. Pagkatapos, mabilis siyang tumingin kay Maya at sinabing, mas maganda kung magpakita ka ng patunay na totoo lahat ng sinasabi mo. Medyo natigilan si Maya. Miss Mandy, ako, sa paghusga mula sa iyong ekspresyon, ipinapalagay ko na wala kang ebidensya. Lalong nanlamig ang ekspresyon ni Mandy, pati ang boses niya. Inakusahan mo ang VIP na hinihintay ng 9th Branch Company ng walang anumang ebidensya. Hindi mo ba naisip na dapat mong bayaran ang isang presyo at ipaliwanag ito sa akin? Not to mention kung tama ka, at 30% deposit lang ang binabayaran niya, that's good enough to solve the cash flow problem na kinakaharap natin. Kahit na kailangan pa niyang bayaran ang natitirang 70%, ano? Hihinto ba siya sa pagbabayad ng iba? Nang marinig ni Maya ang lahat ng sinabi ni Mandy,
Sumagot si Maya, iyan ay dahil natatakot akong mawala ang lahat sa ating hindi sapat na pag-iingat. Kung mangyayari iyon, ang ating kumpanya ay, "This is my company, not our company," putol ni Mandy sa usapan ni Maya. Alam mo kung ano ang pakiramdam ko pagkatapos ng mahabang trabaho para sa akin. Kailangan natin ng pruweba sa lahat ng ginagawa natin. Dahil inakusahan mo si Hector, sana makapagbigay ka ng pruweba. If you say that you suspect him because of your intuition, then I'm sorry. Because my instincts tell me that he's fine, sabi ni Mandy habang pinulot na naman ang panulat at pipirma na sana ng kasunduan. No, wag mong gawin yan. Nag-aalala talaga si Maya. Miss Mandy, salamat sa kung paano ang iilan sa atin ay nagbebenta ng mga ari-arian sa loob. Kahit na ibenta natin ang natitirang mga ari-arian, ito ay magiging sapat lamang upang masira. Pero kung mawawala ang lahat ng 100 na ari-arian at kukuha lang tayo ng mga deposito, tapos na talaga ito para sa atin. Hindi ko sinusubukan na maging makatwiran dito. Lahat ng sasabihin ko ay para sa iyo at sa kumpanya. Tama na, naging malamig ang ekspresyon ni Mandy. Ikaw ba ang boss ng kumpanyang ito o ako? At sinasabi mo na sa akin kung ano ang gagawin. Lumabas ka. Nanlaki ang mata ni Maya. Miss Mandy, ako talaga. Bingi ka ba? Lalong lumalamig ang ekspresyon ni Mandy. I'm telling you to leave. Or are you saying na tawagan ko ang HR at tanggalin ka bago ka umalis? Malungkot na tumawa si Maya bago sinabing, Miss Mandy, binayaran mo ako ng maayos at nagtatrabaho ako ng tapat sa iyo. Kaya please, kung maaari mong pag-isipang muli ang iyong desisyon.